Alam mo ba, Ami, nung isang gabi, nasilip ko sa bintana ng bahay ni Paeng. Parang may kakaiba na nangyayari sa nanay niya. Paano niya pa nasabing kakaiba? Sumisigaw yung matandang babae. Tapos hindi pa maintindihan ang pinagsasasabi niya. Eh di ba may sakit ho yun? Hindi kaya nagdidiliryo lang? Hindi. May kakaiba akong naaamoy sa pamilya niyan. Nung nakaraan, may mga nakikita akong buntot ng hayop na nakabitin sa bubungan nila. Oh? Talaga po, Aling Rosa? Ano kayang sikreto ng pamilya niyan? Sige nga po, pwede niyo ba akong kwentuhan pa rin tungkol sa kanila? Nakaranas na ba kayo ng pagdududa sa pamilyang kakilala ninyo? Yung bang parang may ginatago silang lihim. Tapos isang araw, may magkukwento sa iyo ng mga napansin nila sa pamilyang yun. Ang tanong, pagkakatiwalaan niyo ba ang nakikita o naririnig niyo sa iba o ikaw mismo ang aalam ng katotohanan? Paki-comment po ang sagot niyo sa ating comment section. Kapag napili ang kwento ko rito sa Sitio Pangil, ay babasahin ko. Bago natin simulan ng kwento, i-check niyo po ang bago naming channel na Miss and Mr. Tagalog Love Stories, kung saan siguradong kikiligin kayo sa mga kwento. Mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episodes. Perfect po itong pang-relax habang nakikinig. Sama na po kayo at ma-inlove sa mga kwento namin. Makikita po ang link sa main comment ng video ito. Isang mapagpala at magandang araw sa inyo, Sir Jupiter. Isa po ako sa mga masugid niyong taga-subaybay dito sa Sitio Pangil. Nakasanayan ko na rin na makinig sa inyo tuwing gabi bago matulog. Sa totoo lang, na-inspire ako sa mga kwento na pinapakinggan ko dito sa inyong channel. Kaya naman gusto kong ibahagi ang aking karanasan na sana'y magustuhan din ng inyong mga taga-subaybay at kapupulutan ng aral. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ami, 56 years old sa kasalukuyan. Nung bata ako, lagi akong tinutukso na hindi raw ako anak ng tatay ko. Paano, matangkad daw kasi ako, tapos maputi pa. Samantalang kabaliktaran ni tatay na pandak at kulay kayumanggi ang balat. Tinanong ko siya minsan tungkol dito, pero ang sabi niya nagmana raw kasi ako sa side ng nanay ko. Itong kwento ko ay sisimulan ko sa panahon ng mga magulang ko. Bata pa kasi si tatay, nagkaroon na ng pangalawang pamilya ang lolo ko. May mga anak sa unang asawa ang kabit niya at hindi na sila nagkaroon ng sariling anak. At itinuring na lamang ng mga anak ang supling ng kirida niya. Habang kaming tunay na mga pamilya, kinalimutan niya. Noong nagkasakit si tatay, sinubukan naming lumapit ni lola kay lolo, pero pinagtabuyan lang siya ng kabit nito. Ang sabi pa, sila ang tunay na pamilya, kaya hindi mangyayaring makakatanggap ang pamilya ni lola ng tulong. Mula noon, sinumpa ni lola na hindi na kami kailanman lalapit kay lolo. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang ni tatay na namatay si lolo at ipinamana niya lahat ng ari-arian niya sa pamilya ng kabit niya. At doon nagsimula ang alitan ng pamilya namin ng lalaking tawagin na lang nating Paeng. Ay, nakakapagod naman maghanap ng trabaho. Pakiga nga muna. Sarap po pahinga. Ate, andyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Kararating lang. Bakit? Saan ka ba galing? Di ba sinabi na kitang kapag hapon ay huwag kang aalis ng bahay? Ang tigas din ng ulo mo, no? Gusto mo rin yatang malapan ng aswang gaya ni tatay eh. OA mo naman, ate. Diyan lang ako galing sa kapitbahay para magpa-load. Naiinip na ako rito, kaya naghahanap ako ng ka-textmate. Hoy, Angelica. Tigil-tigilan mo ako sa textmate na yan, ha? Baka di mo alam aswang niyang kausap mo. Ay, grabe siya. Ano yun? Lahat na lang ng taong makakasalamuhan natin, aswang na. Alam mo, Angelica, pinoprotektahan lang kita. Tayo na lang magkasama sa buhay, kaya ayokong pati ikaw mawala ka rin sa akin. Hanggang ngayon, gusto ko pa rin na ipagiganti ang tatay dahil hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala niya. Minsan, napapanaginipan ko pa rin yung itsura niya sa tubuhan ng umagang matagpuan siyang patay na. Ay, yun pa rin.
Pagtugis pa rin sa mga goal mo sa buhay. Move on na, te. 1 taon nang patay si tatay. At saka, hindi naman tayo sigurado kung aswang nga talagang nakapatay sa kanya, diba? Ano ka ba? Ngayon ka pa ba magdududa? Wakwak ang tiyan niya, Angelica. Wala pa siyang lamang loob. Ano bang klase ng tao makagagawa nun? Wala naman. Kaya sigurado ako aswang yun. Ew, yan talagang pag-uusapan natin. Kadiri ng topic ha. Feeling ko tuloy hindi ako makakain ng hapunan nito mamaya. Ewan ko sa'yo. Basta hindi ako titigil hanggat hindi ko siya naipaghihiganti. Oo na. Push mo yan, te. Ay nako, makaligo na nga lang at ang init ng panahon ngayon. Anong ulam natin? Dinuguan. Pagkatapos ng usapan namin ni Angelica, sinubukan kong matulog. Pagod na pagod kasi talaga ang katawan ko. Kaso ilang minuto pa lang ang nakalilipas, napabangon ako kaagad dahil naalala kong kailangan ko nga palang pumunta sa albularyo para magpatawas. Ito ang isa sa mga hakbang ko sa paghanap ng sagot sa pagkamatay ni Tatay, Sir Jupiter. Pagdating ko doon, napatakip ako ng ilong nang may maamoy akong masangsang. Ano bang amoy yun? Bakit parang amoy ng patay na daga? Baho? Bahala na nga. Kakatok na nga ako sa pintuan para makausap ko na si Mang Ingo. Tao po? Mang Ingo, andyan po ba kayo? Tao po? Ay, walang sumasagot. Ako, wala yata si Mang Ingo. Tao po? Sino yan? Mang Ingo, si Ami po ito. May nagsabi po kasi sa akin na nakakapagula kayo gamit ang tawas. Sino nga bang Ami? Sige, pumasok ka na, iha. Bukas ang pinto. Itulak mo lang. Magandang hapon po, Mang Ingo. Tumuloy na po ako. Ikaw pala. Akala ko kung sinong Ami. Di ba ikaw yung anak nung pinatay sa tubuhan? Ikaw, upo ka muna dyan sa tapayan ng dugo. Po? Sigurado po ba kayo? Ano bang sabi ko? Sabi niyo po, umupo ako sa tapayan ng dugo? Naku, pasensya na, iha. Tapayang kako ng tubig. Dugo bang nasabi ko? Ulyanin na talaga ang Mang Ingo mo. Nagluluto kasi ako ngayon ng dinuguan dahil may nagkatay ng baboy dyan sa kabilang bahay. Namahagi ako ng dugo at lamang loob ng baboy. Nako, napakasarap nito. Paano? Minsan lang ako makatikim nito. Palaging hawot lang ang naiulam ko ba? Opo, masarap nga ho yan. Sige, upo na po ako. Noong mga oras na yon, hindi ko may paliwanag kung bakit may kilabot akong nararamdaman. Okay na to. Luto na. Ano nga bang sa atin, iha? Di ba marunong po kayo manghula gamit ang tawas? Abay, oo, iha. Bakit? Sino bang ipapatawas mo? Hindi pa rin ho kasi ako matahimik sa pagkamatay ng tatay ko. Gusto ko lang ho sanang malaman kung tao po ba o aswang ang nakapatay sa kanya. Sige. Nakapagdala ka ba ng tawas? Naubusan kasi ako ng tawas. Hindi pa ulit ako nakakabili. Ay, opo. Eto po oh. Bumili ako sa halagang 20 pesos. Ayan. Dalhin mo rito at maigit may baga pa dito sa tungko. Eto po. Ilalagay ko na po rito sa lamesa nyo. Kumuha ng mga baga ng apoy ang matandang albularyo at inilagay ang isang malaking tipak ng tawas. Habang nasa baga ang tawas, may orasyon na binibigkas si Mang Ingo. Tulala lang ako sa kanya ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Nang matunaw na ang tawas, inalis na niya ito sa baga at inilagay sa isang maruming plato. Gulat na gulat ang itsura nito habang nakatitig doon. Ano tong nakikita ko? Bakit po, Mang Ingo? Ano po ba yung nakikita niyo sa tawas? Abay, isang grupo itong kumana sa tatay mo, iha. Malaking grupo silang pamilya ng mga aswang. Po? Pamilya po? Ibig sabihin hindi po iisang pumatay sa tatay ko. Marami po sila. Ganun na nga, iha. Tingnan mo tong hawak ko. Kumpulan sila.
Ang hahaba ng mga pangil nila. Nako, mag-iingat ka, Iha. Ano po ibig niyo sabihin, Mang Ingo? Basta't mag-ingat ka. Sa pagpapatawas mong ito ay maaaring nagambala mo ang mga aswang na yon. Matalas ang pakiramdam ng mga yon. Hindi po ako natatakot sa kanila. Lalabanan ko sila hanggang sa makuha kong hustisya para sa tatay ko. Kaya sana matulungan niyo po ako, Mang Ingo. Anong pwede kong maitulong sa iyo, Iha? Sabihin niyo po sa akin kung saan ko pwedeng matagpuan ang grupo nila. Sana bigyan niyo rin ako ng pangontra. Dahil gusto ko talaga sila matalo, Mang Ingo. Nakong bata ka. Abay, wag ganon. Ang lakas naman pala ng loob mo, ano, Iha? Gaya ka ng sabi ko, marami sila. Hindi ka ba natatakot na baka isunod ka nila sa tatay mo? Malakas ang puwersa nila. Alam ko. Pero kaya nga po tutulungan niyo ako, di ba? Abay, oo naman. O sige, ilista mo itong mga pangontra na sasabihin ko sa'yo. Sige ho. Eto na po. Ililista ko na po dito sa dala kong kwaderno. O sige, ganito ang gagawin mo. Makinig kang mabuti. Maganda ka ng maraming asin at bawang. Una, yung bawang. Kumuha ka ng matibay na sinulit. Tusukin mo ang bawang isa-isa. Na gaya ng gumagawa ka ng kwintas. Punuin mo hanggang sa humaba. Pagkatapos itali mo ng mahigpit sa dulo ng matigas na kahoy o kawayan. Kapag humarap ka na, hampasin mo ng buong lakas ang aswang. Ang init at baho nito ang papaso sa balat niya. Pangalawa ay asin. Kumuha ka ng makapal na tela o lumang damit. Lagyan mo ng maraming asin at itali ng mahigpit para maging supot. Kapag hahampasin mo na ang aswang, pipigayin mo ng todo para tumalsik at kumalat ang asin sa katawan niya. Ang asin ang tutuyo at papatay sa laman niya. Gamitin mo ang bawang para itaboy at ang asin para patayin siya. Sige, Mang Ingo. Gagawin ko lahat ang sinabi mo. Salamat po. Walang anuman. Balitaan mo na lang ako kung anong nangyari, ha? Areglado ho. Mauna na ho pala ako, Mang Ingo, para makabili pa ako ng asin at bawang sa talipapa. Ay, sige, Iha. Mag-iingat ka. Pagkaalis ko sa bahay ni Mang Ingo, agad akong pumunta sa talipapa para bumili ng 1 kilong asin at 1 kilo ng bawang. Pagkatapos ay umuwi na rin sa bahay. Oh, ate. Saan ka galing? Kanina pa kita inaantay. 8:00 na ng gabi, oh. Diyan lang. Pagod na ako, Angelica. Pasok na ako sa kwarto at matutulog. Teka, te. Ano ba yung dala mo at parang ang bigat? Bigas ba yan? Kabibili mo lang ng 5 kilo kahapon, di ba? Wala lang to. Maiwan na kita dyan. Ate, baka pagkain yan, pahingi naman. Hindi ko na sinagot pa si Angelica. Dumiretso na ako sa kwarto namin at isinarado ang pinto. Lumipas ang buong magdamag. Maaga akong nagising para maghanda sa pagpasok sa trabaho. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Angelica na nagluluto ng almusal sa kusina. Ang bango! Ano ba yung nilaluto mo, Angie? Sabi ng ayoko nung tinatawag ako ng Angie. Eto, sinangag at pritong itlog at hawot. Paparami ka na naman ng kain, te. Uy, sarap niyan. Tapos may init na kape. Maiba tayo, te. Nabalitaan mo na ba may bagong lipat daw na pamilya dyan sa Kalye 11? Mag-asawa raw at isang gwapong binata. Saan dun? Tsaka anong pakialam ko kung gwapo? Doon sa lumang bahay na paupahan ni Mang Tomas. Sus, pakialam daw niya, nagtatanong naman siya. Natural, magtatanong ako, nagkwento ka eh. Naku, kunwari ka pa. Interesado ka rin naman. Hindi po pwedeng curious lang? Sige, maliligo muna ako habang nagluluto ka para maaga ako makapasok. Baka maunahan na naman ako ni boss na magbukas ng tindahan, sabunin naman ang abutin ko dun. Oo, ate. Malapit nang maluto to. Mag-iinit na rin ako ng tubig para
Ate, bakit ba gustong-gusto mong malaman kung sinong bagong lipat? Sabi ko na nga ba interesado ka dun sa pogi. Tigilan mo nga ako, Angelica. May kakaiba kasi akong kutob sa mga bagong lipat na yan eh. Ay nako, umira na naman yung kutob-kutob mo na yan. Basta ako, interesado ako dun sa pogi. Sigurado ka bang dito yon? Parang wala namang tao. Oo naman, sigurado ako. Di ba yan yung may paupahang bahay ni Mang Tomas? Kanina pa tayo rito pero wala namang lumalabas na tao dun sa bahay. Yun ate, may machong lalaki na lumabas ng bahay. Isang banda. Tingin ka sa kanan. Yun no, nagpapatuka ng manok. Oo, nakita ko na. Pero wag kang maingay, baka marinig tayo. Aba, teka nga. Parang pamilyar sa akin ng laking yun ha. San mo nakita, te? Di ko nga matandaan kung saan eh. Teka, saan ko nga ba yan nakita? Ay, oo nga, Angie. Di ba siya yung apo ng kabit ni Lolo? Si Paeng ba yung sinasabi mo, ate? Anong ginagawa nila rito? Umalis na tayo, bilis. Bakit ba, ate? Huwag mo ngigitin ng braso Teka ko. na. Teka lang, eto na! Para malaman kung pamilya nga ni Paeng ang bagong lipat, dumaan kami ni Angelica sa bahay ni Mang Tomas, Sir Jupiter. Ate, ano kayong nangyari? Bakit kaya lumipat ang pamilya ni na Kuya Paeng dito sa baryo natin? Ang lawak ng lupa na ibinigay sa kanila ni Lolo, sayang naman yun. Hindi ko rin alam. Matulog na nga tayo at inaantok na ako. Nagtataka lang kasi ako. Posible kayo naghirap na sila? Tapos pinagbili nila yung lupa? Malamang, ganun na nga sigurong nangyari. Ganyan talaga kapag ang tao ay ganid at hindi pinaghirapan ng isang bagay. Madaling nawawala sa kanila ang ibinigay sa kanila. Kinarma lang sila. Di ba si Lolo naman ang nagbigay sa kanila? Kasi nga, pabida sila kay Lolo. Naku, matulog na nga tayo, Angelica. Ayoko na yung pag-usapan. Tingnan mo pala muna mga bintana at pinto, baka hindi pa nakasarado lahat. Tao po! Angie, may tao yata sa labas. Sino kaya yon? Boses na Kapitan Cardo yun, te. Bakit kaya? Tara, puntahan natin. Magandang gabi sa inyong magkapatid, Ami at Angelica. Magandang gabi rin po, Kapitan Cardo. May problema ho ba? Wala naman. Nagbabahay-bahay lang ako, Ineng. Sasabihan ko lang kayong maigi ninyong isarado ang mga pintuan ninyo. Lalo na kayong dalawa. Pareho kayong babae. At wag nang lalabas kapag gabi na. May nababalita kasing patayan sa kabilang baryo. Ang balita aswang daw ang may pakana. Wala pa naman dito sa baryo natin. Pero mas mabuti na rin ang nag-iingat. Nako, maraming salamat po sa paalala, Kapitan. Walang anuman. O sige, mauuna na ako. Kapag may nakita o napansin kayong tao na kakaiba ang kilos dito sa baryo natin, i-report ninyo agad sa akin, ha? O siya, magsarado na kayo ng pintuan. Ikandado ng maigi, ha? Opo, salamat ho, Kapitan Cardo. Oh, ayan Angie ha, narinig mo sinabi ni Kapitan. Magsarado ka na at huwag nang lalabas kapag gabi, ha? Pagkatapos maisarado ni Angelica ang mga bintana at pinto, pumasok na rin siya sa kwarto niya. Samantalang hindi ko naman magawang antukin. Naisip ko pa rin kasi ang pamilya ni na Paeng. Nagtataka kasi ako kung bakit sila lumipat dito sa baryo namin. Dagdag pa sa isipin ko na may patayan raw sa kabilang baryo at aswang ang pumapatay. Kinabukasan, normal lang ang naging araw ko. Pumasok sa trabaho at agad na umuwi ng bahay. Pero nasa may harapan pa lang ako ng bahay namin, narinig ko na agad ang boses ni Angelica. Ate, halika, bilis! May kwento ako sa'yo, dalian mo! Angelica, ano ka ba naman? Nasa malayo pa lang ako, dinig na dinig ko na yung boses mo. Ano ba nangyari sa'yo? Narinig mo ba? May 3 kabataan daw ang nakitang walang buhay dun sa may ilog. Sabi ng mga kabaryo natin, huling nakitang mga kabataan dun sa lugar na pinuntahan natin kahapon. Dun sa Kalye 11. Kailan to nangyari? At sino-sino mga magulang ng mga kabataan? Kagabi, alas 7. Nakita naglalaro pa ang 3 kabataan dun sa malaking lote na pinuntahan natin. Alas 7? Di ba alas 6 nung nagpunta tayo doon kahapon? Grabe. Buti na lang nakaalis pala agad tayo doon, no? Kaninong anak yung mga kabataan na pinatay? Anak ni Aling Marites yung 2 kabataan. At ang isa, anak ni Mang Tonyo. Nakatira malapit kina Becchia. Kilala mo naman si Becchia, di ba? Yung may tindahan ng isda sa Talipapa. Hala,
Kahapon ko lang nakakita yung isang anak ni Ali Marites eh. Binati ko pa nga tinanong kung saan pupunta. Grabe naman. Sino daw pumatay? Ayon sa mga taga-baryo natin, aswang daw. Ano? Paano naman nila nasabi? Sabi nila wakwak daw ang tiyan at walang laman loob. Diyos ko po. Ganon din ang nangyari kay tatay, di ba? At ito pati, alam mo bang ang pamilya ni na Kuya Paeng ang pinagbibintang ng aswang raw dito sa lugar natin? Talaga? Bakit daw? Ang sabi, ngayon lang daw nangyari to sa lugar natin. Nangyari lang daw ito mula nung lumipat dito ang pamilya ni na Kuya Paeng. Yun lang ang naging basihan nila? Kakaiba daw ang kilos ng pamilya na yun. Hindi daw nakikitang lumalabas at nakikihalubilo sa ibang tao. At yung tatay ni Kuya Paeng, laging may nakakakita na umaalis tuwing gabi. May dalang sako ng bag na may mga buntot ng hayop. Ang sabi pa, bumibili sa tindahan ni na Becky yung ama ni Kuya Paeng. Inaalok daw ni Becky ng hawot at tinapa. Ang sabi daw hindi sila kumakain ng ganun dahil maraming asin. Pati raw yung asawa niya ayaw sa ganung pagkain. Talaga ba? Kung sa bagay, ang mga aswang kasi takot sa asin. Kaya hindi sila naglalagay nun sa mga pagkain nila. Hindi ba ang tagal na natin kilalang pamilyang yun? Wala naman tayong nabalitaan na kakaiba sa kanila eh. Oo nga no. Ewan lang din natin. Baka may tinatago lang sila. Punan, gusto ko na kasi matulog eh. Aga akong papasok bukas sa trabaho. Napagalitan na naman kasi ako ng boss ko kanina. Lagi raw akong late. Itlog na pula at kamatis ang ulam natin. Ikaw na lang kumain, diet muna ako kasi tumataba na ako. Kakain na lang ako ng atis, bigay ng kapitbahay natin. Marami ngayon ang bunga ng puno ng atis nila. Sus, diet ka pang nalalaman. Sige, ipaghain mo na lang ako. Ganun talaga, ayokong tumaba. Kasi baka hindi na ako magustuhan ng afam. Oh, heto na, nakahain na. Sige, kakain na ako. Sarap pa naman ng itlog na pula with kamatis at sibuyas. Tapos magtitimpla ako ng kape. Sarap ng kain ko nito. Hoy ate, bakit ka magkakape? Hindi ka makakatulog yan. Sabi mo pa naman maaga ka papasok bukas. Hindi yan. Pagod ako maghapon kaya mabilis lang ako makakatulog. Habang kumakain ako ng hapunan, nakipagkwentuhan pa sa akin si Angelica. Medyo nanibago ako dahil parang ang lambing at parang concern sa akin ang kapatid ko na hindi naman niya dating ginagawa. Ate, nakakatakot na ngayon dito sa lugar natin. Mag-iingat ka palagi ha. Huwag kalimutan magdasal kapag aalis ka. Alam mo naman na, tayo na lang dalawang magkasama. Hindi ko kakayanin pag mawawala ka. Ano bang nangyayari sa iyo? Ang OA mo talaga. Sa bagay, dati ka nang maarte. Daig mo pa nga si Vilma Santos eh. Che, seryoso kasi ako te. Tayo na lang kasing dalawa sa buhay. At saka alam mo naman, na love kita, diba? Nawiwirduhan talaga ako sa iyo, Angie. Patagim nga niyang atis mo. Matamis ba? Oh, eto hati tayo. Malaki naman tong atis. Ang tamis. Patikim nga. Salbahe ka talaga, Angie. Ang asim naman ito. Sabunutan kita dyan eh. Ang tamis kaya. Kasing tamis ng pagmamahal ko sa'yo, te. Pakis nga. Mwah.
8 na ng umaga. Kala ko ba maaga kang papasok sa trabaho? Napasarap pala tulog ko. Ganda kasi ng kwento sa pocketbook kaya tinapos kong basahin. O, paano yan? Papasok ka pa ba sa trabaho mo? Ewan ko naman. Magpapaliwanag na lang ulit ako sa boss ko. Pag pinagalitan ako, pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Ay nako, ikaw bahala te. Kumain ka na muna pala. Kumuha ako ng talbos ng kamote sa likod bahay. Isinapaw ko sa sinaing. Nagayat ako ng kamatis at sibuyas at nilagyan ko ng toyo at pinisian ng kalamansi para may sausawan ka ng talbos. Wow, sarap naman nun. Nagutom ako bigla. Sige, kakain na nga ako. Mamaya na ako maliligo pag uwi ko sa hapon. Te, may pera ka pa ba dyan? Bibili sana ako ng stock na pagkain natin. Wala na tayong ulam mamayang gabi. Ay, taka. Titingnan ko sa wallet ko. Naku, 500 na lang palang pera ko eh. Sa katapusan pa sweldo ko. Pagkasyahin mo na lang tong 4 na rana, pamasahe ko sa tricycle dun sa daan eh. Oh, sige. Okay na to. May bigas pa naman tayo. Ulam lang bibilhin ko. Manong, dito na lang po. Ito po bayad. Salamat po. Aba, teka. Parang si Aling Rosa yung babaeng nakaupo dun sa may waiting shed ha. Lapitan ko nga para sa kanya na rin ako magtatanong. Totally malapit lang naman sila sa dating bahay ni Napaeng. Aling Rosa? Aling Rosa! Ay, sino ka nga, iha? Ay, pasensya ka na, ha? Nagiging makakalimutin ako. Tumatanda na kasi. Ayos lang po yan, Aling Rosa. Bata pa kasi ako nung huli tayo magkita eh. Ako po yung apo ni Lolo Lupe. Si Ami po. Ay, oo nga. Ay, tama. Oh, ay, kumusta ka na? Saan na kayo nakatira ngayon? Tagal na nating hindi nakita. Di ba may kapatid ka na mas bunso sa'yo? Ay, nasan na ba siya? Ang tatay at nanay mo, kumusta na? Ay, pasensya ka na, ha? Ang dami kong tanong. Naku, patay na po ang mga magulang ko. Kami na lang po ng kapatid kong si Angelica magkasama ngayon. Ay, ganun ba? Ano palang nangyari, iha? Wala na kaming naging balita sa inyo mula nang umalis kayo dito sa baryo natin eh. Mahabang kwento po eh. Pero dyan lang ho kami sa kabilang baryo lumipat. Ay, Diyos ko. Grabe palang pinagdaanan ninyong magkapatid. Eh, paano kayo nabubuhay ngayon? Nangungupahan lang ho kami sa maliit na kubo. Tindera po ako ngayon sa isang bigasan sa baryo namin. At si Angelica naman po ay nag-aaral ng caregiver sa Alternative Learning School. Ay, mabuti naman pala't naging maayos ang buhay niyong dalawa. Manang-mana ka sa tatay mong madiskarte sa buhay. Opo, Ali Rosa. Nakakaraos kahit papano. Ay, teka. Ano palang ginagawa mo ngayon dito? Ali Rosa, may gusto po kasi ako malaman tungkol dun sa pamilya ng naging kabit ng lolo ko. Bakit? Anong gusto mong malaman tungkol sa kanila? Ang pagkakaalam ko kasi ay lumipat na ng tirahan ng pamilya nila. Bakit po? Anong nangyari sa lupa na ipinamana ng lolo ko sa kanila? Balita ko matagal na nilang ipinagbili ang lupa. Ang nakabili ay yung may-ari ng bigasan at talipapa. Bakit ho kaya binenta? Sayang naman. Sa pagkakaalam ko nagkasakit ang asawa ni Pipito. Halos 1 buwan na na-confine sa ospital. Malaking naging bill kaya ayon napilitan silang ibenta ang lupa. Kaya pala. Pero iha, total, apo ka naman ni Lupe at konektado kayo sa pamilya nila. May sasabihin pa ako sa iyo tungkol sa kanila. Eto atin-atin lang. Ang isa pang dahilan kaya napaalis ang pamilyang yun dito dahil may nangyaring kababalaghan sa kanila. Po? Anong kababalagan ho? Ay, sandali lang at aking titingnan kung may tao sa likod dahil baka may makarinig. Ayun nga, butit walang tao. Kanari ang siste. Yung mag-asawang Tinay at Pipito ay merong 2 anak. Isang lalaki at isang babae.
Lalaki ang panganay habang babae naman ang bunso. Ang alam ko nga po si Paeng lang anak nila. Di ko alam na may babae pa pala. Ayun nga, ganari. Alam mo bang, bali-balita na yung dalagitang yun ay ginahasa ni Pipito at ang katawan ay kinain ni Tinay. Po? Ako, sobra naman ho yata yan. Aswang ho ba sila? Paano nila nagawa yun sa anak nila? Yun ang bali-balita. Wala namang matibay na ebidensya. Basta ang alam ko ay inilibing nila yung dalagita doon sa bundok. Ika nang nakakita nung sinilip daw niya ang butas ng bahay ng pamilyang yon eh. Nakitang walang buhay ang dalagita. Katabi si Tina ay naduguan ang bibig. Ang sabi pa wakwak daw ang tiyan ng dalagita. Hala siya. Paano naman po nasabing ginahasa ni Mang Pipito? Ayon sa nakakita, nasilip naman si Pipito na walang saplot sa katawan, katabi ng dalagitang walang buhay. Yun lang ang narinig ko. Nung panahon yun, hindi naman ako naglalabas gawa ng rayuma ko, kaya nakikipalita lang ako. Alam mo naman, kapag kaganyang usapan, pagdating sa'yo, may sobra na. Di hindi po kayo naniniwala na nangyari talaga yon. Sa totoo lang, hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa pamilyang yon, Iha. Matagal kong nakakasama yung si Tinay sa pagkakayas ng palapa ng niyog. Wala naman ako nakitang kakaiba sa kanya. At saka wala namang ibang nababalita na may napatay ng aswang dito. Doon sa kabilang baryo na ika mo tinirhan nyo. Doon talaga may pugad ng mga aswang. Doon maraming nababalitang napapatay ng aswang. Pero dito, wala naman, di ba? Tumira din naman kayo dito. Paano po kung sa ibang lugar ng bibiktima? Yun lang ang hindi ko masasagot. Nandiyan na pala ang apo ko, Iha. Ako'y mauuna na sa'yo at sinusundo niya na ako. Dadalawin namin yung aking anak at may sakit. Sige po, Ali Rosa. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Walang anuman, anak. Magkikita ulit tayo. Oy, apo! May naiwan pa akong sako doon sa inupuan ko. Mga gulay yun na pasalubong ko sa mama mo ay pakasakay na rin sa tricycle.
Accede ad me! Tikman mo tong buntot pagi ko! Wala ka naman palang binatbat na aswang ka eh! Isang ampas ko lang sa'yo, patay ka na agad! Miss Beautiful, ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Maraming salamat ha. Teka, si Paing to. Anong sabi mo, Miss Beautiful? Che, may pakindat-kindat ka pang nalalaman dyan. Pwede ba wag mo itutok sa akin yung flashlight na hawak mo? Nasusulo ako eh. Ikaw na nga tinulungan tapos ikaw pang galit? Kakaiba ka rin oh. Miss Ami? Kung ikaw lang din naman ang tutulong sa akin, mas mabuti pang lapain na lang ako ng aswang. Pinagli ka ba sa ampalaya? Ang bitter mo eh. Hayaan mo. Sa susunod na makita ulit kitang lalapain na ng aswang, pababayaan na kita. Tutulungan ko pa ang aswang para hindi na siya mahirapang kainin ka. Sana ganun na lang yung ginawa mo kanina. Nga pala, saan mo natutunan ng salitang Latin na sinabi mo sa aswang? Wala ka nang pakialam doon. Alam mo bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay lumapit ka sa akin. Kaya lumapit sa'yo lalo yung aswang. Pinalapit mo sa'yo eh. Bakit? Ano bang alam mo sa Latin hambog ka? Sikreto para bibo. Ewan ko sa'yo. Umalis ka nga dyan sa daraanan ko. Tabi! Padabog akong umalis at tinulak siya sa dinaraanan ko, Sir Jupiter. Nang medyo malapit na ako sa kubo namin, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Kinilabutan ako. Sino yan? Kakainin kita. Hindi mo ako matatakot. Magpakita ka sa akin. Bulaga! Ay, hinayupak ka. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Gusto ko lang masiguradong nakauwi ka ng ligtas. Ang suplada mo talaga. Pero alam mo, mas lalo kang gumaganda kapag nagagalit ka. Gusto mo siguraduhin ligtas ako? O ikaw talagang aswang? Itong mukhang to, aswang? Oh, come on! Sa gwapo kong to, sasabihan mo akong aswang? Nakakasakit ka naman ng damdaming, baby. O bakit, hindi ba? Mali ko ba kung kasabot ka ng aswang na pinatay mo kanina? Para lang sa kaalaman mo, isa akong antingero. Tingnan mo to. Sa dami ng kwintas na anting pangontra sa aswang, sasabihin mo lang na ako yung aswang? Mga aswang ng magagandang dalaga, pwede pa. Pwede ba tantanan mo na ako? Gusto mo na ata malaman ng bahay ko eh. Pwede naman. May kape ba kayo sa bahay ninyo? Makikikape na rin sana ako. Che! Umalis ka na nga't malapit na yung bahay namin. Tsaka baka kung ano pa isipin sa atin ng kapatid ko kapag nakita niya tayo. Alis na! Hala! Ami! Ha? May aswang sa likod mo! Ay! Tingnan mo! Takot ka! Atakin ako sa'yo, hinayupak ka!
Angelica! Angelica! Tumabi kayo! Kapatid ko yan! Tumabi kayo! Kapatid ko sa amin yan eh! Sino gumawa sa'yo nito? Hindi totoo to! Nananaginip lang ako, di ba? Angelica! Ay, naku po! Ay, hinimatay si Ami! Patulog naman po! Ami! Ami, gumising ka! Kaya, tapikin mo lang malakas ang balikat niya, Ami. Tapos isalatin mo ang dibdib kung humihinga pa. Mga kasama, tara na. Pagtulungan nating buhatin si Ami papunta sa kubo nila para maihiga nagmaayos. Ang bangkay, ibalot nyo rito sa dalakong sako. At pagtulungan nating dalhin sa mag-iimbalsa mo. Mang Timyong, Kapitan, parang hindi na humihinga si Ami. Tingnan ko. Hindi, Betya. Humihinga pa siya. Sobrang nabigla lang sa nangyari. Tumabi ka riyan at bubuhatin namin si Ami. Halika, Piko. Malaking lalaki ka naman. Kaya ikaw na lang ang kumarga kay Ami. Dahil mahihirapan tayong umakyat kapag nag-usong pa tayo. O sige na, mga kasama. Kapag nabalot nyo na yung bangkay, ay isunod nyo na sa itaas. Mauna na kami, kailangan bigyan ng pangunang lunas si Ami. Nang magkamalay ako, Sir Jupiter, nasa kubo na ako at nakahiga sa papag namin. Si Becca na lang ang nakita kong kasama ko roon. Mabilis akong bumangon at hinanap si Angelica. Becca, nasaan ang kapatid ko? Nananaginip lang ako, di ba? Sabihin mo, hindi totoo ang lahat ng nangyari. Buhay pa si Angelica, di ba? Ami, buti nagkamali ka na. Halos kalahating oras ka na ring tulog. At si Angelica, wala na siya, Ami. Wala nang kapatid mo. Kagaya ng nangyari sa 3 kabataan. Wakwak ang tiyan ng kapatid mo at wala na ring lamang loob. Angelica! Kapatid ko! Uminom ka muna ng tubig, Ami. Ito. Ayoko uminom yan! Saan niyo dinala ang kapatid ko? Dinala na siya ni Namang Temyong kinamang Uri para imbalsamuhin at para masukatan na rin ang kabao. O iha, anong plano mong gawin ngayon? Kaya nga ho ako na dito, Mang Ingo. Tulungan niyo ako mapatay ang mga aswang ngayon. Hindi naman tumalab yung mga binigay mong pangontra sa mga hayop na yun eh. Akala ko ba magaling kayong albularyo? Malakas masyado ang mga aswang na yun. Tumatanda na ako. Medyo humihina na ang memorya ko eh. Hintayin mo at titignan ko din sa bag ko kung anong pwede mo pang magamit laban sa mga aswang na yon. Tsaka mag-isa ka lang eh. Paano mo sila lalabanan? Tapos babae ka pa. Anong laban mo? Wala na po akong pakialam sa buhay ko, Mang Ingo. Basta ang alam ko, tutugisin ko sila kahit ikamatay ko pa. Mahina na ang mga tuhod ko eh. Gusto sana kitang samahan, kaso hindi ko na kaya. Aha! Eto, may nakita ko dito sa bag kung pwede mong gamitin.
Ano po yung bilog na yan na itim na itim? Itim na perlas. May bulong ko na ito, iha. Balik kapag hawak mo ito at nakita ng aswang, masisilaw siya at unti-unting manghihina. Nagamit ko na ito dati. Kaya alam kong napakabisa nito. Sige o, Mang Ingo. Salamat po. Sa ngayon, yan na lang muna ang maibibigay ko sa'yo. Subukan mo rin uli yung asin at bawang na sinabi ko sa'yo. Gagawin ko ho, Mang Ingo. Mabisa na yung perlas na itim na yan. Magtiwala ka sa akin. Sige po. Dadaling ko na po itong parlas at magpapaalam na rin po ako. Mamayang gabi, mag-aabang po ulit ako dun sa lugar na pinupuntahan ng aswang. Salamat po. Eto po, may dala pala akong tinapay at kape para sa inyo. Ay, nako. Nag-abala ka pa. Ay siya, salamat. Sige po, tuloy na po ako. 6:00 ng hapon, nakarating na rin ako sa kubo. Kumain lang ako ng tinapay at inihanda ko na ang aking mga dadalhin para sa pagtugis sa aswang. Sa bag, inilagay ko ang asin na nakabalot sa tela at mga tinuhog na bawang, mga kandila at posporo, rosaryo at ang itim na perlas na ibinigay sa akin ng matandang albularyo. Saktong 9:00 ng gabi, lumabas na ako. Nagsuot ako ng makapal na jacket at pantalon na maong para protektahan ang katawan ko. Hindi pa ako nakakalayo ng kubo, may narinig akong yabag papalapit sa likod ko at nang humarap ako, Magpakita ka, aswang ka! Alam ko ikaw yan! Ang lakas ng loob mo. Mag-isa ka lang nalalaban sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo! Papatayin kitang aswang ka! Itong asin, isasabi ko sa mukha mo! Hindi ako tinatabla ng asin na yan. Sasalagin ko lang yan. Sa perlas na itim na to, sigurado maghihina ka at mamamatay! Hindi ako mamamatay sa perlas na yan. Alam mo bang kapag isinubo at nalulok mo ang itim na perlas na yan, ay magiging aswang ka rin na kagaya ko. Hayop kang aswang ka! Mamamatay ka rin kagaya ng ginawa ko sa tatay mo. Ami! Ami! Mang Temyong, tulungan niyo ako! Andito yung aswang na pumatay sa kapatid ko! Mga kasama, hali kayo, ihanda nyo ang mga itak ninyo. Nasaan ang aswang? Mang Temyong, tumakbo na po yung aswang. Saya hindi niyo siya naabutan. Napatay na sana natin ang halimaw na yon. Dako mabuti pa, Ami. Ay sumama ka na muna sa amin sa bahay ni Kapitan Cardo. Doon ka na muna ngayong gabi at baka bumalik yung aswang dito. Salamat po, Mang Temyong. Pero gusto ko po sana sa bahay ni Nabekya ako tumuloy ngayong gabi. Nahihiya po ako kina Kapitan. Oo, sige. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. O tara na, ihahatid ka na namin doon.
Ano ba nga atin, Miss Beautiful? Tigilan mo na nga kakasabi niyan. Abay, hindi ka ba kumisidong maganda ka? Ano nga pag-uusapan natin? Kung may plano kang manligaw, papakipot muna ako. Baka mamaya sabihin mong easy to get ako eh. Kailan ka ba magsiseryosong kausap? Seryoso naman ako Ano bang tingin mo? Paing tulungan mo ko. Depende. Ano bang klaseng tulong? Pero pag katawan kong kailangan mo, hindi pa pwede. Stricto mga magulang ko eh. Kakainis. Ewan ko sa'yo. Humanap ka na lang ng kausap mo, alis na ako. Uy, teka lang naman. Ano bang tulong ang gusto mo? Kahit ano, para sa'yo, gagawin ko. Seryoso kasi ako. Mabigat ang problema ko. Sana naman seryosohin mo mga sinasabi ko. Seryoso naman ako, Ami. Gusto ko lang pagaanin ang modo mo. Dahil nakikita kong hindi ka maayos. Yung kapatid ko, si Angelica, pinatay na rin ng aswang. Ha? Kailan? Sana tinawag mo ko. Buti sana kung alam kong gano'n ang mangyayari. Tsaka natatandaan mo ba yung gabi na iniligtas mo ako sa aswang? Oo, bakit? Anong kinalaman nun? Pag-uwi ko sa bahay noon, di ko napansin na wala ang kapatid ko dahil sa pagod ko. Kinabukasan, hinanap ko siya dahil nakita kong di nagalaw ang higaan niya. Tapos, may pumunta sa bahay namin at isinama ako sa ilog. Doon ko siya natagpo ang walang buhay. Paano mo nasabing aswang ang nakapatay sa kanya? Gaya sa nangyari sa tatay ko. Wakwak ang tiyan niya at wala na rin ang lamang loob niya. Kailangan talagang matigil na ang kasamaan ng mga aswang na yan. Kaya nga ako nandito eh. Hindi ko nahihintayin pang pati ako patayin na rin ang aswang na yun. Paintulungan mo ako. Alam ko may mga gamit kang pwedeng pamatay sa aswang. Kahit ano gagawin ko, tulungan mo lang ako, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kahit ano? Sige. Halikan mo muna ako. Seryoso ako, Paeng. Maawa ka naman sa akin, oh. Seryoso rin naman ako eh. O ano na, isa lang naman eh. Ang hirap mo na makausap eh. Di bali na lang. Maghanap na lang ako ng ibang makakatulong sa akin. Teka. Bitawan mga braso ko. Huwag ka munang umalis. Sige, seryoso na ako. May pagtatapat ako sa'yo. Sabi ko na nga ba? Kayong aswang eh. Hayop ka talaga. Makinig ka nga muna. Nagmamadali ka masyado eh. Hindi kami ang aswang. Pero kami ang sinusundan ng mga aswang na yan. Anong ibig mo sabihin? Sige, kwento ko sa iyo lahat. Ganito ang nangyari. Isang araw pumunta kami ni tatay sa gubat para manghuli ng baboy ramo at ipagbili sa bayan. Kapos na kapos kasi kami sa pera noon dahil na-ospital ang nanay ko. Tay, may gumagalaw sa bandang yun oh. Mukhang baboy ramo. Sige, ihanda mo yung pain natin at ihahanda ko ang lambat. Kapag kinain niya yung pain, sasakluban ko naman ang lambat. Tiyak na walang kawalaya. Tay, nailagay ko na yung pain. Magtago na tayo. Sige, paparating na siya. Manda ka ha. Andiyan na siya, Tay. Ang lambat. Ito na. Tay, palo tayo. Ang laki ng baboy ramo. Ay, parang hindi siya baboy ramo. Parang asong malaki. Napakaitim ng kulay. Ano? Paeng, aswang to. Ay, dala mo ba ang buntot pagi? Hawakan mo maigi ang aswang. Saan nakalagay ang buntot ng pagi? Sa bag sa likod ko, Tay. Sige, huwag mong bibitiwan ha. Kukunin ko ang buntot ng pagi. Anak ng, saan mo inilagay at wala rito? Andyan lang yun, Tay. Bilisan nyo na ho at baka mabitawan ko na to. Aray! Mukhang malakas ang aswang na to. Ang sakit na sa kamay, Tay. Eto, nakuha ko na. Yari ka sa akin, aswang ka. Malas mo lang at kami ang nakita mo. Eto na, hahampisin ko na. Tay! Hindi na gumagalaw. Mukhang napatay na natin siya. Teka. Tay? Oh. Nagbabago nga niyo ang aswang. Nagiging tao at... Tay! Babaeng aswang. Parang bata pa siya. Sige, alisin natin ang lambat. Hala, kawawa naman. Bata pa to. Mukhang dalagita pa lang. Hindi na siya nahinga. Ano kaya yung suot niya sa leeg niya? Kunin mo nga anak. Baka kayamanan niya. Tay, parang diamanting itim. Tingnan mo. May lumalabas sa bibig ng aswang.
perlas na itim rin. Kunin mo. Ibalot mo rito sa panyo. Tay! Tay! Oh, ano bang problema? Ay! Ilawan mong mukha ng aswang! Bakit ka umiiyak? Ay! Si Paloma! Si Paloma yan, Tay! Ano? Paano magiging aswang ang kapatid mo? Tingnan mo mabuti, Tay. Si Paloma talaga to, oh! Diyos ko, hindi ito maaari. Ah, anak! Paloma! Ba't nakahubad siya? Maghuhubad ako. Isuot mo sa kanya t-shirt at pantalon ko. Para pag inuwi natin siya, may damit siya. Paano ka, Tay? Ayos lang ako. Naisuot mo na ba ang damit ko sa kanya? Opo, Tay. Bubuhatin ko na siya. Umuwi na tayo, Tay.
Kinakabahan ako, Paeng. Huwag kang kabahan. Nandito ako. Oh. Kita mo tong braso ko? Hindi ka pababayaan ito. Eh di wow, ikaw na. Tagal naman nila. Nilalamok na ako dito. Naririnig mo ba yung naririnig ko, Ami? Umanda ka. Palagi ko'y paparating na sila. May naririnig akong parang alulong ng mga aso. Diyos ko, Paeng, parang ang dami nila. Relax, Miss Beautiful. Huwag ka lang lalayo sa tabi ko. Magtalikuran tayo. Sindihan mo na yung mga ilawan natin. At yung isang buntot ng pagi, hawakan mo. Huwag mong kalimutan yung mga pinagsanayan natin. At liksi ng katawan. Kaya natin to. Papalapit na sila! Okay, copy. At dumating na nga ang mga aswang sa anyo ng mga malalaki at itim na aso. Mas malaki ang ulo kaysa karaniwang aso. May mahahaba at matatalas na mga kuko. Nanlilisik ang mapupula nilang mga mata at ang lakad ay paatras. Hindi namin mabilang, Sir Jupiter, kung ilan sila, pero ang napansin kong isang kakaiba sa kanilang lahat ay may pakpak ito na gaya ng paniki at mahahalata rin na parang sumusunod sa kanya ang ibang mga aswang. Sige! Sumugod lang kayo! Papatayin ko kayo! Paeng, ang dami nila. Kaya natin yan sila! Tiwala lang! Kayang-kaya silang patayin ang gamit nating buntot ng pagi! Sige! Lumapit pa kayo! Ayos ka lang ba dyan, Ami? Oo, Paeng. Medyo marami na rin tayo napapatay. Ami, anong nangyayari rito? Mang Temyong, umalis na po kayo. Delikado po dito. Wala kayong mga pananggas sa katawan. Umalis na po kayo. Hindi! Paparating na ang mga lalaki sa baryo. Tutulungan namin kayo. Dito po muna kayo sa may likuran ko. Oo, papariya na ako. May isang buntot pa po ng pagi dito. Gamitin niyo po. Sige, akin na. Kaunti na lang sila. Pero yung may pakpak na aswang hindi pa lumalaban sa atin. Ako nang bahala sa may pakpak na asong yan. Ubus na silang lahat. Yung may pakpak na lang. Ano kayang ginagawa niya? Mas nakakatakot ang itsura niya ngayon. Para mas malakas siya kaysa sa lahat. Nang mapatay na namin ng lahat ng mga asong aswang, nagtataka kami dahil hindi pa lumalapit sa amin ang kakaibang aswang na may pakpak. Parang nag-iipon pa siya ng lakas. Nakatingala siya sa langit na parabang nag-uorasyon. Maya-maya pa parang nag-iiba na ang kanyang itsura. Nawawala ang mga balahibo niya at nagiging hugis malaking ibon at may malalapad na paa. Bigla siyang tumingin sa kinaroroonan namin at nakahandang atakihin kami. Paeng, nakatingin na siya sa atin. Mukhang hindi na siya kaya ng buntot na pagi. Ilabas mo na yung ibang anting na meron ka. Oo, Ami. Eto na. Humanda kayo, Mang Temyong. Mukhang mas malakas nga ang isang to. Eto na siya. Papalapit na. Sige, sumugod ka lang. Hahampasin kita ng buntot pagi. Ah! Hindi ako kayang tablan yan. Sasabuyan kita ng marami kasi sa katawan mo. Patay kang kaswang ka. Hindi rin ako tinatablan yan. Eto ang tinik ng cactus. Ewan ko na lang kung hindi ka masaktan dito. Ihahampas ko to sa'yo. Ah! Wala na bang iba? Ang hihina nyo naman. Sir Jupiter, sinubukan na namin lahat ng mga panlaban sa aswang pero hindi talaga siya tinablan. Partida, hindi pa siya lumalaban sa amin. Hinahayaan lang niya na labanan namin siya at pinagtatawanan kami kapag hindi siya tinatablan ng mga ibinabato namin sa kanya. Hindi na namin alam kung paano namin siya lalabanan. Nakatitig lang siya sa amin at hinihintay kung ano pa ang gagawin namin. Ano? Tapos na ba kayo? Ako naman! Aray ko! Paeng, ano gagawin natin? Mang Temyong, Paeng, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Si Mang Temyong natamaan yata. May sugat lang ako sa braso. Ayos lang ako. Patisimpa lang yan. Meron nga pala akong itim na diamante dito. Nakuha ko ito sa kapatid kong ginawa niyong aswang. Ibigay mo sa akin yan. Ano ka? Sinuswerte? Ano kaya kung buhusan ko to ng holy water? Ibalik mo sa akin yan. Papatayin kita. Ami! Yung holy water! Anong gagawin mo, Paeng? Eto na, oh! Watch and learn! Eto na!
Bubuhusan ko na ng holy water! Itigil mo yan! Alam ko na kung bakit pilit mong kinukuha sa akin ang diamanting ito. Nandito palang lakas mo. Tingnan mo kung anong gagawin ko. Dudurugin ko ito sa pamamagitan ng malaking batong ito. Pinukpok ni Paeng ang diamanting itim ng isang malaking bato at nadurog ito. Ang aswang naman ay unti-unting nagbago ang anyo. Naging tao siya at nagulat ako dahil... Paeng! Naging tao na siya! Ilawan mo mukha niya! Tingnan natin kung sino siya! Oh, eto na. Mang Ingo! Ikaw ang aswang! Ako din ang pumatay sa tatay mo, Ami. Hayop ka! Kaya pala hindi tumatalab yung mga binibigay mo pangontra! Bakit? Anong kasalanan namin sa'yo? Patawarin mo ko, anak. Hayop ka! Napakasama mo! Mamamatay ka na ngayon! Anak, patawarin mo ko. Kunin mo itong papel na hawak ko. Hindi ko na kayang magpaliwanag pa sa'yo. Nanghihina na ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Kaya isinulat ko na lang. Sana mabasa mo. Sir Jupiter, naguguluhan ako sa sinasabi ni Mang Ingo pero binaliwala ko lang ito. Nagawa niya pang maiabot sa akin ang papel na hawak niya bago sa tuluyang nalagutan ng hininga. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kumurot sa dibdib ko nung nakita kong nawalan na siya ng buhay. Ang inaasahan ko magiging masaya ako dahil naipaghanti ko na ang tatay at kapatid ko. Pero kabaliktaran yun ng naramdaman ko. Samantala dumating naman ang mga kalalakihan ng baryo. Kinuha nila ang katawan ni Mang Ingo at inilibing sa bundok. Ang ibang mga aswang naman natunaw ang katawan. Si Mang Ingo lang ang bumalik sa pagiging tao ang katawan dahil hindi naman talaga siya aswang. Nakalunok lang siya ng itim na perlas. Nakita naman itong lumabas sa bibig niya nung mag-anyong tao siya. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik na ulit sa normal ang buhay ko. Bumalik na ulit ako sa trabaho pero hindi na sa dati kong pinapasukan. Pinatulong ako ni Becchia sa tindahan niya ng isda. Ami, may bisita ka. Magandang araw, Becchia. At Miss Beautiful. Ang galing din naman ng timing mo, no? Saktong kakain pala kami ng tanghalian eh. Yung totoo, makikikain ka lang siguro, no? Paano mo nalaman? Galing naman ng baby ko. Hoy Paeng, tigilan mo ako sa katatawag mo na baby ha. Baka gusto mo yung mukha mo ipalit ko rito sa mga tinda na mista ni Becchia. Becchia, may buwanang dalaw na naman yata tong kaibigan mo ha. Kung pumunta ka lang naman dito para mang-asar, lumayas-layas ka nga sa harap ko ha. Ewan ko sa inyong dalawa. Palagi na lang kayong ganyan. Kumain na nga lang tayo, maigi pa. May dala pala ako ritong laing at pritong galunggong. Kanin na lang ang wala. Laing bahay ka mo? Ay, halika na dito, kain na tayo. Laing lang pala makakapagpaamo sa iyo eh. Akin na yung laing.
mapatawad mo ako. Ingo. Sir Jupiter, hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko habang binabasa ko ito. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ito. Napaisip tuloy ako dahil nung bata pa ako, palagi akong tinutukso ng mga kapwa bata ko na hindi ko raw totoong ama ang tatay ko. Hanggang ngayon, wala pa rin kasiguruhan kung totoo ba ang sinabi ni Mang Ingo sa sulat niya, pero wala na akong planong alamin pa ito. Isang araw nakiusap sa akin si Paeng na sumama ako sa bahay nila. Gusto lang daw humingi sa akin ng tawad ng kanyang ina bago mamatay dahil mahina na ito. Pumayag ako dahil para na rin mapalaya ko ang lahat ng bigat sa dibdib ko. Abi, salamat at pumayag kag sumama dito. Matagal na kita gusto kausapin. Wala lang akong lakas ng loob. Nalaman ko lahat ng nangyari sa pamilya mo kaya nakonsensya ako. Kasalanan namin ang lahat. Kung hindi namin inangkin ang lupa na hindi naman talaga sa amin, hindi kayo magpapalipat-lipat ng tirahan. At hindi sana nangyari ang masama sa magulang mo. Kalimutan na po natin yung nakalipas na. Dahil hindi naman na natin yung may babalik pa eh. Sa ngayon, hindi ko pa po maibibigay ng tuluyan ng kapatawarang hinihingi nyo. Pero pipilitin ko pong gawin. Para na rin sa sarili ko. Para gumaan ang dibdib ko. Ami, may pagtatapat ba kami sa iyo? Ano po yan, Mang Pipito? Noong araw na pumunta ang lola mo para humingi ng tulong para sa tatay mong may sakit. Alam ng lolo mo na may sakit ang tatay mo. Kaya nag-iwan siya ng pera sa inay para ibigay sa lola mo. Hindi yun ibinigay na ginay. Sa halip ay pinaalis niya ang lola mo. At nung malapit nang mamatay ang lolo mo, hindi naman talaga sa amin ipinamana ang lupa. Binigyan niya lang kami ng tirikan ng bahay. Ibinili niya na ibigay sa tatay mo ang titulo. Pero hindi ginawa na ginay. Bagkus, inangkin namin ang lupa na dapat ay para sa iyo. Patawarin mo kami, Ami. Hindi na po natin may babalik ang nangyari na. Ang mahalaga, inamin niyo ang kasalanan niyo. Kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi agad. Pero pipilitin ko po na patawarin kayo. Hindi lang para sa inyo, para na rin sa sarili kong kapayapaan. Salamat, Ami. Ito nga pala yung titulo ng lupa ng lolo mo. Ibinabalik na namin sa iyo. Akala ko po binenta niyo ng lupa. Hindi naman talaga na ibenta, Abi. Na isang lalag. Lalo na naman sana naming ibalik sa iyo. Pero mula kasi nang angkinin namin ang lupa nyo, puro kamalasan ang nangyari sa buhay namin. Nagkataon lang na na-ospital ang aling tinay mo. Kaya napilitan kaming isang layo. Mabuti na lang ay mabait ang mag-asawa na napagsanlaan namin at pumayag na tubusin namin. Matagal naming pinag-ipunan kaya hindi agad natubos. Hindi ko na po yan kukunin sa inyo. Miss, kailangan niyo po yan. Hindi ko rin naman po na yan maalagaan eh. Nag-iisa na lang ako ngayon. Sa inyo na po yan. Ayos na po ako ngayon sa buhay ko. Kontento na ako. Magiging sa ating dalawa, baby, kapag kinasal na tayo. Ano kasal ka dyan? Hindi ka pa nga naliligaw? Kapal naman ang mukha mo. Iyon naman pala, anak eh. Manligaw ka na muna kasi. Ligaw lang ba? Uumpisan ko ngayon. Ayos lang ba? Bukas na lang, tanghali na kasi eh.